5 prutas na dapat kainin ng mga senior araw-araw para sa mahabang buhay at malusog na katawan. Marami sa atin, lalo na ang mga senior, ang naghahanap ng simpleng paraan para humaba pa ang buhay, manatiling malusog ang katawan at maiwas sa mga sakit. Pero alam mo ba na minsan, ang sikreto ay hindi kailangang mahal o komplikado. Minsan, nasa prutas lang pala ang sagot. Prutas. Isang bagay na abot kaya, madaling kainin, at kayang-kayang isama sa pang-araw-araw na pagkain. Pero hindi lahat ng prutas ay pare-pareho ang benepisyo, lalo na para sa mga may edad. May ilang prutas na mas mainam para sa katawan ng mga senior dahil tumutulong ito sa pagpapalakas ng immune system, pagpapanatili ng normal na blood pressure, pag-aalaga sa puso at maging sa utak. Ngayong tumatanda ang katawan, mas bumabagal ang metabolism, mas nagiging sensitive sa blood sugar, at mas delikado na rin sa dehydration, constipation, at nutrient deficiency. Kaya kung ikaw ay senior na o may kilala kang senior na gusto mong matulungan, napakahalaga na malaman kung anong prutas ang makakatulong sa kanila at bakit dapat itong kainin araw-araw. Simulan natin sa una. Ang isa sa pinakamahalagang prutas para sa senior health, saging. Ang saging ay hindi lang simpleng baon tuwing merienda. Isa ito sa pinakamahusay na source ng potassium, isang mineral na mahalaga para sa kalusugan ng puso. Ang potassium ay tumutulong sa pag-regulate ng blood pressure at pagpapanatili ng tamang fluid balance sa katawan. Para sa mga senior, ang stable na blood pressure ay critical para makaiwas sa stroke at atake sa puso. Pero bukod pa doon, ang saging ay may soluble fiber na tumutulong sa digestion, isang karaniwang problema sa mga matatanda. Nakakatulong ito para makaiwas sa constipation at nagbibigay rin ng natural na enerhiya nang hindi nagpapataas ng blood sugar ng biglaan. Hindi rin ito acidic, kaya safe kainin para sa may acid reflux o ulcer. Isa pa, madaling nguyain at lunukin ang saging, kaya perfect kahit sa mga seniors na may problema na sa ngipin o sa pagmuya. Sunod naman ay ang mansanas, ang sinasabing an apple a day keeps the doctor away. Pero bakit na ba? Ang mansanas ay loaded sa fiber, antioxidants, at vitamin C. Para sa mga seniors, malaking tulong ang antioxidants dahil ito ang lumalaban sa oxidative stress. Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis tumanda ang cells ng katawan. Ang fiber naman ay tumutulong sa gut health at pinapababa ang cholesterol level. Ang mansanas ay may natural na compound na tinatawag na quercetin na may anti-inflammatory at brain protective effects. Ibig sabihin, habang kinakain mo ang prutas na ito araw-araw, tinutulungan mo ang utak mo na manatiling alerto at malayo sa memory loss o dementia. Isa pang plus, mababa ang glycemic index ng mansanas. Kaya kahit diabetic ang senior, safe ito sa tamang dami. Basta huwag lalampas sa isang buong mansanas kada araw. Ang pangatlong prutas na dapat isama sa pang-araw-araw na pagkain ay ang papaya. Madalas nating minamaliit ang prutas na ito dahil sobre itong common sa Pilipinas. Pero kung alam mo lang kung gaano ito kayaman sa vitamin C, A at digestive enzymes, baka araw-araw mo na itong isama sa plato. Ang papaya ay kilalang-kilala bilang prutas para sa digestion. Meron itong enzyme na tinatawag na papain na tumutulong sa pag-breakdown ng proteins sa tiyan. Para sa mga seniors na madalas makararanas ng kabag, bloating o mabagal na pagdumi, sobrang laking tulong ng papaya. May taglay din itong beta-carotene na nagiging vitamin A sa katawan, importanteng bitamina para mapanatiling malinaw ang paningin. At alam natin na habang tumatanda, isa sa unang naaapektuhan ay ang paningin. Hindi lang iyan. Ang papaya rin ay may anti-inflammatory properties, kaya nakakatulong ito sa mga may arthritis o pananakit ng kasukasuan. Ang ika-4 sa listahan ay ang prutas na ubas o grapes. Marami ang hindi nakaalam na ang ubas ay may resveratrol, isang natural compound na tumutulong sa heart health at brain function. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ang Mediterranean diet ay tinuturing na healthy para sa long life dahil sa red wine na gawa sa ubas. Pero hindi mo na kailangang uminom ng alak para makuha ang benepisyo. Kainin mo na lang ang mismong ubas. Ang ubas ay may powerful antioxidants na lumalaban sa cell damage. Mainam ito para sa mga seniors na gustong mapanatiling bata ang katawan, mabagal ang aging at iwas sa degenerative diseases gaya ng Alzheimer's at cancer. Mabisa rin itong pang-hydrate dahil mataas ang water content nito. At dahil natural ang tamis nito, perfect din ito para sa mga seniors na gustong umiwas sa dessert pero gusto pa rin ng kaunting sweet treat. At kung ang hinahanap ay prutas na hindi lang masarap kundi punong-puno ng nutrisyon, hindi pwedeng hindi mabanggit ang granada o pomegranate.
Isa ito sa mga pinaka-underrated na prutas dito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, itinuturing itong superfruit. Kahit mukhang komplikado kainin dahil sa dami ng butil sa loob, bawat butil naman ay puno ng antioxidants na malakas magprotekta laban sa mga sakit. Ang pomegranate ay kilala sa taglay nitong polyphenols, lalo na ang tinatawag na punicalagin at anthocyanins. Ang mga sangkap na ito ay may kakayahang labanan ang oxidative stress sa katawan, isang bagay na responsable sa mabilis na pagtanda ng mga cells at pagdami ng inflammation. Para sa mga senior, mahalaga ito dahil habang tumatanda, mas nagiging prone na ang katawan sa pagkasira ng mga organs, lalo na ang puso at utak. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang regular na pagkain ng pomegranate o pag-inom ng juice nito ay maaring makatulong sa pagpapababa ng blood pressure, pag-ayos ng blood flow at pag-iwas sa pagbabara ng mga ugat. Hindi lang sa puso magaling ang prutas na ito. Pati ang kalusugan ng utak ay naapektuhan din ng resveratrol at iba pang natural na sangkap ng pomegranate. Kaya para sa mga seniors na gustong manatiling alerto, malinaw ang pag-iisip at malayo sa mga kondisyon gaya ng dementia o Alzheimer's, malaking tulong ang regular na pagkain nito. Bukod sa nutrisyon, mahalagang pag-usapan din kung paano naapektuhan ang kalagayan ng isang senior ang pagpili ng prutas. Hindi lahat ng healthy na prutas ay automatic na ligtas sa lahat ng tao. Halimbawa, para sa mga may diabetes, dapat mas maingat sa prutas na mataas ang natural sugar. Ang mahalaga ay piliin ang mga may mababang glycemic index para hindi biglang tumaas ang blood sugar. Ang mga prutas tulad ng mansanas, papaya, peras at saging ay kadalasang ligtas kainin sa tamang dami. Pero mahalagang bantayan pa rin kung paano nagre-react ang katawan at kung may pagbabago sa blood sugar level. Para naman sa mga may acid reflux o madalas ang hyperacidity, may mga prutas na dapat iwasan dahil sa mataas na acid content. Kabilang dito ang mga citrus fruits tulad ng suha, dalandan at pinya. Bagamat healthy din ang mga ito, maaari nilang matrigger ang sintomas ng acid reflux gaya ng pananakit ng sikmura o mainit na pakiramdam sa lalamunan. Mas mainam para sa mga may ganitong kondisyon ang pumili ng prutas na low acid tulad ng saging, papaya at pula o berdeng mansanas. May isa pang mahalagang konsiderasyon at ito ay kung ang isang senior ay umiinom ng maintenance medications. Maraming prutas ang may epekto sa absorption o metabolism ng ilang gamot. Halimbawa, ang sobrang dami ng potassium mula sa mga prutas gaya ng saging, avocado at prunes ay maaring makasama kung may problema sa kidney o kung umiinom ng gamot para sa presyon ng dugo. Kaya dapat laging may gabay mula sa health professional kung sabay ang pag-inom ng maintenance at ang regular na pagkain ng ilang partikular na prutas. Kahit na napakaraming benepisyo ang makuha sa prutas, ang tamang paraan ng pagkain nito ang susi. Hindi kailangan kainin ng marami sa isang upuan. Mas mainam kung ipapahagi ito sa buong araw. Halimbawa, pwedeng kainin ng isang mansana sa umaga, tapos papaya naman sa tanghali. Sa hapon, maaring ubas o pomegranate bilang merienda. Sa ganitong paraan, hindi na umay ang katawan at mas maganda rin ang absorption ng nutrients. Marami rin ang nagtatanong kung paano nga ba gagawin habit ang pagkain ng prutas, lalo na kung hindi ito nakasanayan noong bata pa. Ang simpleng sagot, isama ito sa routine. Kung sanay kang uminom ng kape sa umaga, isabay mo na rin ang isang hiwang prutas. Kung mahilig kang manood ng TV sa hapon, palitan ng chips o biskwit ng ubas o peras. At kung gusto mong mas ganahan sa pagkain, subukan mong ipares ang prutas sa ibang healthy options tulad ng low-fat yogurt o oats. Hindi mo kailangang baguhin agad ang lahat ng pagkain mo. Simulan lang sa maliit na hakbang at sa pagdaan ng araw, mapapansin mong hinahanap-hanap na ito ng katawan mo. Isa pa sa mga dahilan kung bakit mahirap kumain ng prutas para sa ilan ay ang presyo. Totoo, may mga prutas na medyo mahal, lalo na kapag hindi ito in season. Pero marami ring prutas na mura at available sa palengke halos buong taon. Ang saging, papaya at mansanas ay kadalasang abot kaya. At kung makakahanap ng mga lokal na variety ng peras o pakwan, mas mura pa ito. Tandaan, hindi kailangan ng imported para maging healthy. Ang mga prutas na tumutubo sa sarili nating lupa ay sapat na upang mapanatili ang kalusugan ng katawan. Mahalaga rin ang variety sa prutas. Kapag paulit-ulit lang ang isang uri, hindi lang tayo nagsasawa, kundi limitado rin ang nutrients na nakukuha natin. Kaya hanggat maaari, palitan ng prutas kada ilang araw.
Halimbawa, kung saging ngayon, bukas ay papaya naman, tapos linggo ay ubas o peras. Mas magiging masigla ang pagkain kung may bago kang natitikman paminsan-minsan. Isa pa, kapag iba-ibang kulay ng prutas ang kinakain mo, mas marami kang natatanggap na phytonutrients na may iba't ibang epekto sa katawan. Tandaan din natin na ang pagkain ng prutas ay hindi lang tungkol sa physical health. May epekto rin ito sa emotional well-being. Ang natural na tamis ng prutas ay nagbibigay ng kasiyahan. Ang lasa, amoy, at texture ng prutas ay may kakayahang magpabuti ng mood, lalo na kung nakakakain tayo ng sariwa at malamig na prutas sa mainit na panahon. May mga pag-aaral din na nagsasabing ang pagkain ng prutas ay konektado sa mas mababang risk ng depression, lalo na sa matandang edad. Kaya hindi lang ito tungkol sa katawan. Pati puso't isipan ay natutulungan. Kung gusto mong manatiling malakas, masigla at malayo sa sakit kahit tumatanda na, hindi kailangan komplikado ang paraan. Isa sa pinakamadaling simulan ay ang pagkain ng tamang prutas araw-araw. At ang pinakamahalaga sa lahat, gawin ito hindi lang dahil kailangan, kundi dahil mahal mo ang sarili mong kalusugan. Habang pinipili mong alagaan ang sarili mo sa pamamagitan ng tamang pagkain, makikita mo rin ang dahan-dahang pagbabago sa katawan mo. Mas magiging regular ang pagdumi, mas gagaan ang pakiramdam sa tiyan, at mas madalas kang may lakas para gumalaw at kumilos. Hindi ito instant, pero kapag naging bahagi na araw-araw ang prutas sa diet mo, mapapansin mong unti-unti itong nagiging bahagi rin ng kalusugan kung matagal mo nang inaasam. Maraming senior ang nagtataka kung bakit kahit maraming gamot at vitamins na iniinom, ay parang hindi pa rin bumubuti ang pakiramdam. Isa sa mga dahilan ay maaring kulang ang katawan sa live nutrients, yung mga sustansyang nanggagaling mismo sa sariwang pagkain tulad ng prutas. Ang prutas kasi ay hindi lang nagbibigay ng vitamins at minerals, kundi nagdadala rin ng enzymes, antioxidants, at tubig na natural na tumutulong sa proseso ng katawan para gumaling at manatiling malakas. Bukod sa physical na benepisyo, may isa pang aspeto na kadalasan hindi na pag-uusapan, ang social at mental health na dala ng pagkain ng prutas. Kapag may prutas sa mesa, nagkakaroon ng pagkakataon ng pamilya na magbahaginan, magsalo-salo at mas lalo pang magkalapit. Ang simpleng paghihiwa ng pakwan o pagbabalat ng saging para sa apo ay nagiging bonding moment. At minsan, iyon ang mga sandaling nagbibigay ng saya sa isang senior. Kung minsan, iniisip natin na habang tumatanda, dapat limitado na lang ang pwede nating kainin. Pero sa totoo lang, hindi kailangan maging mahigpit sa sarili kung alam mong tama at balanse ang pinipili mong pagkain. Ang prutas ay isang paraan ng pagpapakita ng malasakit mo sa sarili mo. Hindi ito luho. Isa itong regalo na dapat mong tanggapin araw-araw. Kahit pa may iniindang sakit, kahit pa may maintenance na gamot, o kahit pa limitado ang galaw, ang pagkain ng prutas ay isa sa pinakaabot kayang paraan para mapanatili ang kontrol sa sariling kalusugan. Walang edad ang pag-aalaga sa katawan. Hindi pa huli ang lahat para magsimula. At kung ngayon ka palang magsisimula, tandaan mo, ang bawat kagat ng prutas ay hapang patungo sa mas malusog na bukas. Lagi nating isipin na ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng mahabang buhay. Ang tunay na kalusugan ay yung nabubuhay tayo araw-araw na may sigla, may lakas, at may kakayahang gawin ang mga bagay na mahalaga sa atin. Kung gusto mong magbuhat ng apo, maglakad sa palengke, makipagkwentuhan ng masigla, o simpleng magising tuwing umaga na walang sakit sa katawan, ang unang hakbang ay ang pag-aalaga sa sarili ngayon pa lang. At kung sakaling nahihirapan ka pa ring simulan, isipin mo ito. Kung kaya mong uminom ng gamot araw-araw, kaya mo rin kumain ng isang pirasong prutas araw-araw. Masarap na, natural pa. At ang benepisyong makukuha mo rito ay higit pa sa inaakala mo. Minsan, ang malalaking pagbabago ay nagsisimula sa maliliit pero consistent na choices. At ang simpleng pagpili sa tamang prutas ay isa sa mga choice na yon. Huwag mong hintaying dapuan ka ng sakit para lang simulan ang pagbabago. Huwag mong iasa ang kalusugan mo sa ibang tao. Sa simpleng pagsasama ng mga makakabuting prutas sa iyong pang-araw-araw na pagkain, pinapalakas mo ang iyong katawan laban sa sakit, pinapatatag mo ang resistensya at binibigyan mo ang sarili mo ng mas malaking pagkakataon na mamuhay ng masaya, malakas at mahaba. At sa bawat kagat ng saging, sa bawat hiwa ng mansanas, sa bawat kutsarang papaya, tandaan mo, pinipili mong mabuhay, pinipili mong maging aktibo, pinipili mong magpatuloy sa pag-aalaga ng sarili mo. Dahil mahalaga ka, dahil may halaga ang bawat araw na lumilipas.
At dahil hindi hadlang ang edad para maging malusog, kundi paalala ito na mas lalo nating dapat pahalagahan ang ating katawan. Kung ikaw ay isang senior na nagsisimula pa lang magbago ng lifestyle o may mahal ka sa buhay na gusto mong tulungan, tandaan, ang tamang kaalaman at simpleng aksyon ay pwedeng magdala ng napakalaking epekto. Walang mas hihigit pa sa regalong malusog na katawan at masayang puso habang tayo'y tumatanda. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.